Eida, ano na nga ba ang gagawin kina Sarada at Sumire? Kampo ni Jura at mga Shinju lulusob na sa Konoha. Sumire at Inojin magkakaroon ng mga bagong abilidad na mula nga sa future. Sobrang exciting at sobrang daming ang mangyayari guys dito sa chapter 27 ng Boruto 2 Blue Vortex. At ngayon nga ay inilabas na nga yung leak scans para sa chapter na to guys. So even though wala pa ngang proper or official translation para sa chapter na to, andito nga ako upang ma-explain sa inyo at least kung ano yung mga nangyayari dito sa chapter na to. So wag na nga natin patagalin, bago nga natin ito simulan, pakipindot muna saglit ng like at syempre subscribe. Nagsimula nga ang chapter 27 sa pagtatapos nga ng chapter 26 na kung saan sakal-sakal ni Daemon itong si Sarada at Sumire dahil nalaman at na-reveal na nga yung kanilang sekreto na hindi nga pala sila apektado ng omnipotence ni Eida at Charm. So natakot nga itong si Sumire at Sarada, ngunit hindi nga nila alam na ang katotohanan na hindi nga sila gustong paslangin or saktan ni Eida. Sadyang curious nga lang daw dito kung paano nga ba ito nangyari. Ngunit later on ay narealize nga ni Eida dito guys na ang tunay na katotohanan at sekreto nga kung bakit nga ba talaga hindi apektado si Sarada at Sumire ng kanyang charm. Isa nga itong misteryo na sobrang tagal nga nating inaalam kung paano at bakit nga ba. Ang dami nating videos na ginawa tungkol dito, pero ang katotohanan nga guys ay yung rason kung bakit hindi nga apektado si Sumire at Sarada ng charm ni Eida ay dahil ito nga kasi guys yung mismong intent or subconscious intention itong si Eida during noong ikinast nga niya o ginamit niya ang omnipotence Shinjutsu. Ibig sabihin noong 3 years ago nga, noong na-trigger nga ni Kawaki itong si Eida na gamitin nga ang Shinjutsu na magbabaliktad nga sa buhay nilang dalawa ni Boruto, back then daw ay gusto talaga nitong si Eida na maging tunay na kaibigan itong si Sarada at Sumire. So, in short, ay in-exclude or sinadyang hindi isama ni Eida si Sarada at Sumire sa mga magiging apektado ng Shinjutsu na ito. At hindi nga daw siya natatakot kahit patayin pa siya o paslangin siya ni Sarada at Sumire kung ang kapalit nito ay tunay na pakikipagkaibigan at relasyon. So detalyado nating i-analyze yan sa ating full chapter review, abangan nyo yan. So ngayon nga inalipat naman tayo dito kay na Boruto, kay na Inojin, kay na Kashin Koji at pag-uusap nila dito. Kasama rin ng Hokage na si Shikamaru. It seems na pinag-uusapan nga nila dito yung ability nitong si Mamoshi na parang shadow clone jutsu nga. Dahil kaya nga niyang i-divide yung kanyang sariling katawan. Pero it seems na wala ngang limit kung ilang pwedeng clone yung kaya niyang gawin sa kanyang sarili. Ang malupit nga dito ay hindi nga daw clone o maituturing na clone yung mga clone na ito. Dahil yung abilidad nga nila ay kasing lakas nga ng original. Na kumbaga even though sila nga ay clone, ay lahat nga sila ay original. Ngunit ang kahinaan nga daw ng mga ito ay kapag nadurog or nasira nga daw yung mata ng bawat isa sa mga Mamoshi na ito ay mawawala nga daw yung kanilang ability na i-clone yung kanilang mga sarili or i-divide, hindi clone. Then matapos siya na mukhang kinausap nga muli dito ni Koji itong si Inojin. Kaya nga daw din nila ni Kashin Koji si Inojin dito dahil kailangan nga daw nilang turuan si Inojin ng panibagong teknik. Ito nga daw ay teknik na magagawa rin eventually na matutunan nitong si Inojin sa future. Ngunit sa future nga daw na ayon ay patay nga daw si Himawari. At ginawa nga ni Inojin itong jutsu na ito para ipagiganti si Himawari. Ngunit dito nga sa timeline na ito ay hindi napapaabuti ni Kashin Koji at ni Boruto sa punto pa na mawawala nga si Himawari. Kaya ngayon pa lang ay ituturo na nga daw nitong si Kashin Koji yung jutsu na ito kay Inojin. Meron din ditong scene itong si Kawaki at si Amado na kung saan mukhang pinipilit nga ni Kawaki na i-spill or ilabas lahat ni Amado yung kanyang nalalaman tungkol sa mga Shinju upang gamitin nga ito ni Kawaki para talunin yung mga Shinju. Ngunit dahil ayaw nga ni Amado na labanan ni Kawaki itong mga Shinju na ito dahil maaari nga mamatay si Kawaki at kapag namatay nga si Kawaki ay mawawalan nga ng pag-asa itong si Amado na i-revive yung kanyang namatay na anak. Ay pinigilan nga niya yung kanyang sarili na sabihin lahat ng kanyang nalalaman. Kaya nagalit nga dito si Kawaki at sinakal nga niya si Amado. Then matapos siya, nalipat naman tayo dito sa interrogation ng Daimyo o Feudal Lord dito kay Konohamaru. So oo, nanganganib nga yung posisyon nitong si Shikamaru bilang Hokage at kahit nga itong si Konohamaru ay napag-iinitan na. So dito nga ay pilit na ipinilalabas nga ng Daimyo o Feudal Lord yung mga nalalaman ni Konohamaru tungkol sa kanilang last mission. At yung nangyari sa arrest ni Boruto 10 chapters ago na kung saan nakatakas nga si Boruto mula sa pagkaka-aresto at interrogation, na kung saan muntik na nga ditong mailabas nitong si Konohamaru yung katotohanan even though hindi direkta na ang Hokage nga yung dahilan kung bakit nga ba nakatakas si Boruto. Ngunit dito nga ay nagawang makontak nitong si Shikamaru itong si Konohamaru gamit nga itong si Inojin at Kashin Koji. At dito nga ay kinakausap muli nitong si Shikamaru itong si Konohamaru upang tulungan nga sila na maaring magsinungaling nga daw itong si Konohamaru upang matulungan nila si Shikamaru na mas mapahaba pa yung kanyang termino bilang Hokage upang matulungan nga itong si Boruto, Kashin Koji at ang iba pa na iligtas ang mundo. At it seems guys na malapit na nga magkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng mga Shinju
at nitong Konoha, at conflict din sa loob mismo ng Land of Fire dahil nga sa internal conflict ng feudal lord, ng advisors nitong si Shikamaru, at kung ano-ano pa. So ganyan nga lang yung ating spoilers para dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 27. Abangan nyo yung full chapter review natin na ilalabas ko nga around October 20 to 21. So bye bye!